Ngayon po lang araw, no? So, gano'n din ang ginawa nung hello. Everybody, ang ating action queen. Ano ba, video ba? Thank you. Pinag-iiwalay ko na nga yung mata ko eh. Paano? Ganon. Hindi ganon. Pagod na pagod eh. Oo, sabi ko. Thank you. Actually, papasok na ako. This hand in hand with pulang araw. So, grabe. I mean, yun yung gusto ko kasi dyan kay Works. Kaya masarap siya katrabaho. Masarap siya kasama. Pag meron siyang something on the show, hindi siya nagbibigay ng lahat. It always gives it everything. So, hindi mo makita yung character niya sa Astra-Lina sa pulang araw dito. This is very different. And parang everything was laid out perfectly. I like the film very much. Yes, tama kasi si Barbie. Kasi talagang hindi lahat ng tao malakas yung palaging malakas. So, volunteers. And with all the sponsors that we have today, maraming salamat po. And know po that we're just around the corner if you guys need help. Wow, parang superhero, no? Basta, so thank you so much po. And ingat po kayo palagi. Medyo masama pa rin ang panahon. May padating pang bagyo muli, pero ingat lang po tayo palagi. Maraming salamat po ulit. Ingat po kayo. God bless. Dahil si Alden. Kuya. Thank you. Hello Countdown fans! Ito na nga ha, napapabalitang may sakit si Ma'am Catherine. Kung kaya parang dinalaw ni Sir Alden mga kasambreros daw no, kahapon. So hindi malabo yun mga kasambreros kasi ang Bulacan ay kung saan pumunta sila Sir Alden para mamigay nga ng relief goods ay malapit lang no sa Antipolo Rizal mga kasambreros. So sinerch ko mga nasa 30 plus kilometers mga kasambreros. So kaya-kaya nagbabike nga si Sir Alden mga kasambreros ng ilang kilometro kahapon naka-kotse siya. So yun po no, kung kaya parang walang gaanong si Ma'am Catherine, in-expect ko magkakaroon siya ng photo shoot sa mga aso mga kasambreros, parang part ng kanyang endorsement, pero wala tayong makita no. Kaya siguro ganun kung kaya nagpahinga. Hindi kasi ang klima dun sa Australia, siguro na siya no, nagkaroon siya ng flu mga kasambreros kasi nga pabago-bago ng klima, pabago-bago ng panahon mga kasambreros. Kung kaya siya nagkasakit no from klima dun sa Australia tapos back sa Pilipinas. And pag sobrang lamig na pag hindi ka sanay, talaga magkakaroon ka ng sakit mga kasambreros. Pero get well soon no kay Ma'am Catherine mga kasambreros. And binisita si yun ang nabalitaan ko ha, na binisita ni Sir Alden mga kasambreros si Ma'am Catherine, and wala tayong makagilap na resibo of course kasi private but not secret but not private mga kasambreros ang kumapa ang inyong box office king at saka box office queen mga kasambreros. So let's leave it as it is mga kasambreros. So ayun po no. So si Sir Alden ay nagkaroon siya na kahapon no. Ang nakakatuwa dito mga kasambreros na pakinggan niyo, di ba? Siya pa yung nagpasalamat sa mga tao na na kumbaga pa na siya pa yung namigay, siya pa yung nagpasalamat. Grabe namang bait ni Pops Alden no. Siya na yung nagbigay, siya pa yung nagpasalamat mga kasambreros. So what a generous heart talaga mga kasambreros. And so yun no, siya rin nag-drive pa uwi no, kasama sina Mama Ten of course. So grabe, siya na yung namigay, siya pa yung nagpasalamat, tapos siya pa yung nag-drive mga kasambreros no. Wala yatang driver si Pops Alden no, kasi gusto niya siya kasi yung gumagawa no. Parang gusto niya na siya yung gumagawa sa lahat ng kanyang kasi para alam mo yon, matutunan niya lahat no, kasi ganun siya no, hands on siya mga kasambreros sa kanyang mga ginagawa sa buhay. And hoping na yung kanyang pagpipiloto ay meron tayong balita no, kasi yung Instagram story niya dito ay kagabi ay mga jet planes na lumilipad mga kasambreros, na 4 na pirasong jet planes, tapos may kulay red yung isa no. So ang kulit lang. And then ito kagabi
nagpa-block screening no ang bagong movie ni Ma'am Barbie Forteza, and na-mention niya dito yung Hello Love Again mga kasembreros. So parang walang si Ma'am Barbie Forteza, parang tawag dito, kuwela-kuwela lang kasi nga mag-best friend ang dalawang ito. So nagpa-block screening yata si Pops Alden ng hindi siya nagpa-block screening pero umattend siya dun sa block screening ni Ma'am Barbie Forteza mga kasembreros. So sobrang kulit ng dalawang to mga kasembreros kapag nagsama. So after ng birthday, no, P77, no, medyo horror ito mga kasembreros, itong bagong movie ni Ma'am Barbie Forteza. Tapos parang merong Hollywood collaboration din mga kasembreros. Itong si Ma'am Barbie Forteza. Parang kasi sa horror magaling talaga si Ma'am Barbie Forteza. Yung The Road nga nila dati, no, talagang umani ng international awards yun mga kasembreros, yung kanilang The Road ni Sir Alden na Derek Monasterio and si Luis de los Reyes yata yung kasama nila doon mga kasembreros. So talagang supportive na best friend ito si Sir Alden mga kasembreros. Kasi nga ay pumunta talaga. Kasi grabe ang schedule ni Sir Alden kahapon, di ba? Talagang nagtumulong siya kasi ang sabi ni Sir Nelson Canlas, pwede naman niyang idiretso na lang sa mga organizer or sa mamimigay mismo diretso, no? Pero gusto niya nga siya mismo ang mamigay mga customers personally, no? Kasi parang iba yung impact at iba ang dating sa kanyang puso, no? Fulfillment, no? Satisfaction sa kanya na siya ang mismo nagbibigay mga kasembreros sa mga tao. And then ito, may isang fan dun kahapon, no? PWD siya. Tapos talagang si Sir Alden ayan, no, malapit ang puso sa mga taong may PWD or PWD mga kasembreros, no. Tapos yung isang fan dito nagpa-picture sila, no, kasama ang kanyang nanay. Sobrang touching ang moment na ito mga kasembreros kasi ako ay nakaka-relate, no, ng kanyang situation. Kami rin ay may PWD na kapatid. So si Ma'am Fe Carlos, no, yung kanyang fan na ito na nanay, sabi niya dito, kahit tapos na birthday ni Francis, may binigay na pangkain na sa McDo si Sir Alden Richard. Blessing talaga, heart. So grabe, no? Pa-McDo pala ito mga kasembreros. So may mga sponsor din pala yung pinamigay kahapon, pero syempre ang karamihan talaga ay galing sa bulsa, no, ni Pops Alden mga kasembreros. So sobrang lupit. And then ito, ang pita nila mga kasembreros ay nagkaroon ng parang grand opening sa August 2 sa ito naman po ay sa Ayala Malls mga kasembreros sa Legazpi. So parang meron silang promo mga kasembreros na buy 2 get 1. So shawarma large mga kasembreros. Kapag magkakaroon ka or bumili ka ng 2 pirasong shawarma sa Hungry Pita nila mga kasembreros, ay magkakaroon ka ng libreng isa. And then ito, ang kulit ng ginawa ng isang fan dito, no, kay Ma'am Catherine mga kasembreros, parang tinransform siya bilang isang Sailor Moon mga kasembreros, na isang sikat na anime character mga kasembreros. So ang ganda niya dito, tapos nag-transform ulit siya ng Ex Machina mga kasembreros. Parang marami siyang transformations mga kasembreros. Tapos meron isa dito sa Star Wars, no, si Rey sa Star Wars. Tapos yung isa naman ay si naging si Bel Mariano na siya mga kasembreros. Bel pala ito, hindi pala si Bel Mariano. So maraming transformations, may Captain Marvel, tapos tinransform nila into dito kung sino yung gusto niya maging next na transformation niya mga kasembreros. Ang lupit mga kasembreros ng kanyang phenomenal box office queen sa kanyang transformation dito. And then ito, so another transformation nitong ginawa nila dito. From white, tapos yung pagkain siya, tapos parang naging rider, no? Naging motocross rider mga kasembreros, para siyang Koreana. So ito na nga po mga kasembreros, no? And then ito, next item natin, natatawa ko dito mga kasembreros. Kasi si Carmina, tapos itong si Ma'am Catherine mga kasembreros, ay di ba parehong Padilla, Rustom Padilla at saka Daniel Padilla, pero hindi rin sila nagkatuluyan. So malamang hindi talaga sila magkakatuluyan mga kasembreros, kasi si Ma'am Carmina ay hindi sila nagkatuluyan mga kasembreros niya Sir Rustom Padilla mga kasembreros, no? So ayun po. So
malamang sa malamang 100% sure or 99% ay hindi sila magkakatuluyan mga kasembreros. Alright, sinasya sa ating Kathleen items ha. Sana po ay pakinggan natin ang Word of God. Today is July 29, 2025. Tuesday na po, and sana po ay pakinggan po natin ang Word of God. At para po sa ating Word of God ay sobrang ganda po nito. Ang title po, Mas Mahalaga si Kristo. Philippians 3:7-8. But what things were gained to me, Apostle Paul, these I have counted loss for Christ. Yet indeed I also count all things lost for the excellence of the knowledge of Christ Jesus my Lord. Grabe. For whom I have suffered the loss of all things, and count them as rubbish, basura, that I may gain Christ. So ito mga kasembreros, para siyang bargain, no? Na ano yung mas pahalagahan natin sa buhay? Ano yung mas pahalagahan natin sa mundong ito? Ang mga properties ba natin? Yung mga blessings ba? Yung mga bagay na nakikita natin? Or si Jesus Christ and our relationship with Him? Ang blessings, ang properties, ang material things, mga blessings yun, no? At dapat nating pinapasalamatan sa Diyos mga kasembreros. Pero kung ito ang nagiging dahilan ng pag-aaway-away na magkapatid, pag-aaway-away na magpamilya, ay nagiging sumpa po ang blessings na ito, na instead na pasalamatan sa Panginoon, instead na bukan natin ating bibig na, Lord, maraming salamat sa property para po sa inyo ito, and this is for your glory, and so on mga kasembreros, ay nag-aaway-away at nagkakaroon ng hidwaan ng pamilya. So hindi na po siya maganda, hindi na siya pleasing sa Panginoon mga kasembreros, whereas nagiging cause na siya ng galit ng Panginoon sa mga taong involved, no, sa pag-aagawan at saka hidwaan mga kasembreros. Philippians chapter 3 verses 7-8 is about the idea that knowing Christ is of far greater value than any earthly possessions or achievements, and that everything else is considered as loss compared to the surpassing worth of knowing Him. So, yung makilala mo si Kristo, yung magkaroon ka ng relationship sa Kanya mga kasembreros, ano yun parang far greater of far greater value mga kasembreros, na kumapa yung kanyang yung halaga, yung worth niya mga kasembreros ay kumapa hindi nasusukat ng human standards or human measurements mga kasembreros sa mundong ito. Hindi lamang siya milya-milya ang layo, milya-milya ang agwat ng kahalagahan mga kasembreros na makilala natin ang Diyos kumpara sa mga material things or earthly possessions mga kasembreros than knowing Christ. Parang kumbaga pa, ikukumpara mo yung ginto sa basura, yung achievements natin, yung ating mga awards, yung ating mga degrees, yung mga diplomas natin, although they're mahalaga sa atin, pero kapag ikukumpara natin, kung ibabargain natin mga kasembreros sa Panginoon at sa pagkilala kay Lord Jesus Christ, ay mas piliin natin yung pagkilala at saka pagkakaroon ng intimate at close na relationship sa Panginoon. Well, of course, no, ang Diyos po natin ay nagbibigay sa atin ng gantimpala, ng wisdom. So, yung wisdom na ito ay nakakagain tayo ng educational background, doon nakapagtapos tayo, may achievements tayo, may awards tayo. So, kung ang lahat na ito ay para sa, pinapasalamatan natin ng Diyos, dinadakila natin ang Kanyang pangalan. So, that's very good mga kasembreros. Sa ating English vocabulary na mahabang word ay illigofusiopapaconierius. So, yun po siya mga kasembreros, or supercalifragilisticexpialidocious, no? Super wonderful mga kasembreros. So, pero kapag yung mga achievements natin ay mas pinahalagahan natin kumpara sa ating relasyon at saka sa pagkilala kay Kristo mga kasembreros, ay doon po tayo nagkakasala. Okay? Hindi po pleasing sa harapan ng Panginoon. And Apostle Paul is emphasizing the incredible value he places on knowing Christ above all else in this verse. He is declaring that compared to the richness and depth of relationship with Christ, everything else in life pales in comparison. So, kumbaga pa, kumpara mo yung sa maputla at saka red na apple mga kasembreros. Yung red na apple ay yun yung incredible value na ng emphasis, no, ng ating relasyon at saka pagkilala kay Jesus Christ mga kasembreros, kumpara mo dun sa maputla na mga material things na useless mga kasembreros pagdating kung ikukumpara sa kay Kristo. Paul is highlighting the transformative power and profound significance of knowing Christ personally and deeply. So, sa ating pang-araw-araw na pamumuhay, no,
ano po yung mga bagay na mas nag-aagaw ng atensyon natin sa imbis na mag-Bible study ka, hindi mo gagawin, mas inuuna mo yung ganito. Tapos kapag time na ng prayer, hindi ka na nakapag-pray kasi pagod ka na. Kasi sobrang parang naging alipin ka ng trabaho and so on. So, ang trabaho po, ito literal, ito na example. Ang trabaho, blessing po yan sa Panginoon. Pero kapag sobrang busy na natin sa Panginoon at saka wala tayong time sa Kanya, ay sumpa na po yun mga kasembreros, no? Hindi na yun ang will ng Panginoon. And ang will ng Panginoon, yun po yung nakakapagpalapit sa atin sa Kanya. Kapag kapag nauubos na yung oras natin sa trabaho, sa bagay na ganito, or sa jowa for example, or sa asawa for example, or sa property na pinupuntahan natin, or sa business na meron tayo, ay hindi na po yun will ng Panginoon mga kasembreros. Will na po yun ng kaaway, na mas lalo ka maging busy sa mga bagay-bagay na hindi nawawalan ka na ng panahon sa Panginoon. So gustong-gusto ni Satan na busy tayo sa ating daily agenda. No, gustong-gusto niya yun. Talagang tagumpay siya doon kapag humahalakhak siya mga kasembreros, kapag tayo po ay sobrang busy sa mga bagay na hindi related sa Panginoon, Bible study, or magbabasa ng Biblia, magpapakain tayo ng ating kaluluwa kasi 3 beses tayo nagpapakain ng ating physical body. Yung ating isipan ay yung ating kaluluwa, yung ating soul mga kasembreros ay dapat yung pakainin ng salita ng Panginoon, and that's in the Bible, in the Holy Bible mga kasembreros. Kahit gaano man kasarap ang ihain mo, kahit na special recipe mo pa yan, kahit nasa 5-star restaurant pa galing ang pagkain na ihain mo sa harapan mo, hindi kakain ng iyong kaluluwa, because the only food of our soul is the Holy Bible, the Word of God mga kasembreros, sa banal na kasulatan. So the phrase, I consider everything lost because of the surpassing worth of knowing Christ, according kay Apostle Paul mga kasembreros, encapsulates the central message of the passage. It highlights the incomparable value of knowing Christ, surpassing all earthly accomplishments and possessions. Parang ganito lang yan meron kang achievement sa Hollywood, nalagay ang pangalan mo dun sa Hall of Fame, nalagay ang pangalan mo dun sa Hollywood, dun sa mismong bundok, nilagyan ka ng monumento, nilagyan ka ng parang lahat-lahat na lang ng praises and adoration and exaltation ng mundong ito ay ginawa na, no? Pero wala kang relationship kay Lord. So you are the most famous celebrity, ikaw ang may pinakamalaking sahod, no? Yung movie mo ay highest grossing film. Tapos lahat tinitingala ka, no? You are a sought after personality. Pero wala kang relasyon sa Panginoon, and you don't know Jesus Christ. So everything is useless. Ito yung gusto niya ditong na kahit na marami ka pang accomplishments, kahit marami kang accolades, marami kang possessions, if you don't know Christ, everything is zero. Everything is meaningless mga kasembreros. So parang lang yan 1 million times -1 or times 0 is equals 0 mga kasembreros. So sa mathematical expression natin, Paul's willingness to count all his previous achievements as garbage, rubbish yung sabi niya kanina, in order to gain Christ exemplifies a radical shift in perspective. So nagkaroon si Apostle Paul ng mabilisang shift, nag-change yung kanyang perspective from kailang dignified ka sa society, magkaroon ka ng doctorate degree, magkaroon ka ng master's degree, magkaroon ka ng rank or position sa military, sa gobyerno for example, or sa trabaho, ikaw magiging chief executive officer, or ikaw magiging manager. So all these things are good. I'm not saying that these are bad, no? Pero kapag wala tayong relationship sa Panginoon, ito yung sinasabi ni Apostle Paul, kasi sa Apostle Paul, meron siyang mataas na rangko. Mataas na ranggo mga kasembreros sa time na bago siya nilitis, kasi nga nakilala niya si Jesus Christ mga kasembreros. So he was political leader siya at saka military leader mga kasembreros si Apostol Pablo bago siya na-convert into a Christian and a believer or follower of Christ mga kasembreros. So ito yung sasabi niya na lahat ng achievements niya dati, lahat ng ranks niya, lahat ng positions na meron siya na pagdaanan ay parang basura pala ito, no, kapag ikukumpara natin
sa relasyon at saka sa pagkilala kay Jesus Christ, mga kasembreros. So dito natin nakikita na napakahalaga, para siyang diamante, no? Yung pagkilala, yung pagbabasa ng Biblia, yung panalangin at pagkakaroon ng close at saka intimate na relationship sa Panginoon, mga kasembreros, is worth living for, and is worth desiring, worth choosing, worth of our time in general sa lifetime natin, mga kasembreros, sa span, no? Sa takbo ng ating buhay sa mundong ito. May it be 70 years or 80 years or 60 years or 79 years or 90 or 100 years, mga kasembreros, sa mundong ito yung ating edad, ay worth living, worth believing, worth trusting, worth loving, mga kasembreros, ang ating Panginoong Jesus. Grabe, no? Napakaganda ng topic na ito, mga kasembreros. So medyo napahaba tayo. Alright, so but yung let's embrace, mga kasembreros, yung powerful message ng Philippians 3:7-8, mga kasembreros, para na rin sa ating fulfillment at purpose sa buhay. Alright, so naman po in the meantime, nawa po ipagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, humility, na hindi natin i-deceit o linlangin ang ating sarili. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. See you sa next segment, mga kasembreros. Paalam po. I love you.